Shalom everyone dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at shalom din po sa mga kapatiran na manunood sa Republis. Ngayon po ay 04/01/2026, 6:42 na po ng gabi mga kapatid. Araw po ng Miyerkules ngayon ayon sa Gregorian calendar. Mga kapatid, nasa ongoing sharing tayo na tuwing Miyerkules, meron po tayong scriptural sharing. Batay po sa Taaliam o Psalm, mga kapatid. We're done with Taaliam 130 sa nakaraan. At ngayon po nasa Taaliam 131, mga kapatid. Ang ating tutukan ngayon. So, I'll ask, sino po ang pwede maka-volunteer? For 2 weeks siguro, kung di ko na kalimutan, si Brother Kasadyao yung ating laging nagbo-volunteer, mga kapatid. So, open tayo kung sino po ang nais na magbasa. But bago basahin yun, ito lang yung kunting background, mga kapatid. Itong Psalm 131 o Taaliam 131, mga kapatid. It is a song of ascent of Daud. Opo. A song of ascent of Daud, mga kapatid. And this psalm is a continuation of the previous discussion on issue on confidence. Okay? This is a psalm of confidence, mga kapatid. Confidence in Abba Yahuwah has given us a model, mga kapatid. Nagbigay ito ng itong Psalm 1 o Taaliam 131 ay isang modelo sa isang mananampalataya na may kumpiyansa, may tiwala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? At saan po natin ito mapatunayan? Itong model na pinag-usapan na confidence in Abba Yahuwah, itong model na pinag-usapan is the ideal frame of soul before Abba Yahuwah. So, itong level of confidence, which is the ideal frame of soul before Abba Yahuwah, makikita po dito sa line o sa phrase, I have come and quieted my soul. I have come and quieted my soul. So, yung phrase na yun is an expression of confidence in Abba Yahuwah. Being calm and quieted your soul is an expression of confidence in Abba Yahuwah. So ito po yung frame of soul before Abba Yahuwah. Kung ano po yung dapat na gagawin ng isang tao, buong-buo ang kanyang kaluluwa na may kumpiyansa kay Abba Yahuwah, makikita natin sa phrase na yan. Calm and quieted soul, mga kapatid. So, yan po ang konting background. So, let me now welcome kung sino po ang pwede makapag-volunteer na magbasa sa tatlong mga talata lamang, mga kapatid. Kindly unmute lang po and then read to us Taaliam o Psalm 131. Okay, Sister Pamela, you wanna read it? Go ahead po, sis. A song of degrees of Dawood. O Yahuwah, my heart has not been proud, nor have my eyes been haughty. Neither have I concerned myself with great matters, nor with those too wondrous for me. Have I not calmed and kept my being silent, like one weaned by its mother? My being is like one weaned. O Yashar, I'll wait for Yahuwah now and forever. Wow. So, yan po, mga kapatid. Salamat, Sister Pam, sa Sister Pamela, sa pagkabasa.
ng tatlong mga talata. So from these three verses, mga kapatid, is there something po na you would like to highlight? One word, two words, or one verse? Uh, or whatever, mga kapatid. Meron ba? Meron ba kayong nais na ibahagi from the three verses? What stood out to you, mga kapatid? What resonates or uh, what stood out or what stand out for you na may pangungusap po ang Rook Hakkados sa inyo, mga kapatid? Anyone who would like to share? Okay po. Tingin ko parang your mind is working. So, nandito na po si Brother Felix. Shalom, Brother Felix. Opo, habang gumagana pa or habang while your mind is working, mga kapatid, through the conviction of the Rook Hakkados, ipatuloy ko muna yung short explanation, mga kapatid. Then after this, balikan ko kayo, mga kapatid. Okay, paliwanag po natin itong verses 1 and 2, mga kapatid. Explaining verses 1 and 2 on the other side. And then after that, balikan natin ang verse 1. I-explain din natin ang verse 1 sa kabilang side. So there are two sides of the coins that I'd like to share dito sa verse 1 and 2, and then mamaya balikan natin ang verse 1, explaining it from the other side. Okay po. Ang una, if you look at verse 1, mga kapatid, O Yahuwah, my heart has not been proud. Opo. Malinaw po yun, mga kapatid. O Yahuwah, my heart has not been proud, nor have my eyes been haughty. Neither have I concerned myself with great matters, nor with those too wondrous for me. So yun po yung verse 1, mga kapatid. Okay? Now, here is an explanation, mga kapatid, sa verse na ito. Itong phrase na I have quieted my soul, saan po ito makita? Dito sa verse 2. Have I not come? So, dito sa Hallelujah Scripture, come. Sinabi dito sa verse 2, have I not come and kept my being silent? So, yung quieted, sa Hallelujah Scripture, anong pagkasabi niyan? Kept my being silent. Yung translation na soul, na-translate dito sa Hallelujah Scripture as my being. Okay? Yun po ang kaniyang pagka-translate. So, itong opening, verse 1, opening section describes humility. I have quieted. I have kept myself. Okay? So, this opening section describes humility that befits the faithful believer. Okay? Bakit po humility? Kasi tingnan mo yan, his heart is not lifted up. Kita mo yan sa verse 1? O Yahuwah, my heart not
been proud. Sa other version, O Yahuwah, my heart is not lifted up. Okay? Yan po. And then, added to that, and his eyes are not raised too high. Sa Hallelujah Scripture, nor have my eyes been haughty. Okay? So, dito sa mga phrases na ito, na-highlight yung not. Okay? Not lifted up, not raised too high. So, ang explanation po natin dito sa other side is, ano pong explanation natin? Yung issue on humility. Okay? Humility po ang issue dito. Kasi po, kung alisin natin yung word na not, anong mangyari po? 'Di ba? This is an expression of arrogance and pride. 'Di ba? Kung alisin mo yung word na not, okay? My heart not been proud, nor my eyes been haughty. Okay? Neither have I concerned myself with great matters. So kung alisin po natin yung phrase na yan, not, yung word na not, ito po ay what? Expression of arrogance and pride. Okay? But good that the psalmist highlighted the word not, na ang ibig sabihin ay ano po? Meron siyang humility. Nanatili yung kanyang humility, mga kapatid. Paano yon? Yung kanyang puso, yung kanyang mata, okay, ay hindi nakatutok, mga kapatid, doon sa ano po, great or too marvelous na mga bagay. Nor does he occupy himself with things too great or too marvelous, mga kapatid. So, yan po ang malinaw dito. Okay? Now, meron tayong cross-reference dito, mga kapatid. Kindly open to the Bariam o Deuteronomy 29 verse 29. Basahin po natin ito, mga kapatid. Deuteronomy 29 verse 29. Can somebody go there and read? Deuteronomy or the Bariam 29 verse 29. Can somebody go there and read it? Ako, Brother Dan. Opo, Sister Asara Bachel, can you read it? Devarim 29:29 po. Opo. The hidden belongs to Yahuwah, our Elohim, but what is revealed belongs to us and to our children forever to do all the words of this Torah. Wow. So, ano yung sinabi ni Abayawa through Masya? The hidden, ano sinabi diyan? The hidden belongs to Yahuwah, our Oh, Elohim. the hidden belongs to Yahuwah, our Alua or Aluayam. But what is revealed Revealed belongs to us and to our children forever to do all the words of this Torah. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? May mga bagay na nakatago. Pero may mga bagay na inihayag or what is revealed in Tagalog? May mga bagay na Naipahayag. yes, na ipahayag. It's been exposed, it's been known, kumbaga. So, yung mga bagay na nakatago, para kang abaya-uwaya yun, lang yun. But yung mga bagay na naipahayag na, nakasulat, halimbawa, nakasulat na banggit ng mga nabiam o prophets, eh yun ay mga bagay na
kailangan nating gawin. Kailangan nating sundin, mga kapatid. Kaya, balik tayo dito sa Psalm o Taaliam, verse 131, verse 1, na sabi ng psalmist, my eyes, okay, my heart is not lifted up and my eyes are not raised too high. Okay? Nor does occupy myself with things too great or too marvelous. So, mga kapatid, may limitasyon dapat yung ating mga pananaw, okay? May limitasyon yung ating mga pag-unawa. Pagdating sa panahon o pagdating sa mga punto na hirap nating maintindihan, ano ibig sabihin mga kapatid? Okay? Kailangan i-recognize natin kung bakit hindi natin naintindihan yan because that thing perhaps belong to Abba Yahuwah. Yahuwah. Oh. Siya lang ang may alam niyan. But kung ang bagay ay napaalam sa atin, it is made known to us, then yun ay may kaakibat. Yun ay may kasabay na ano po, great responsibility. At ano yung great responsibility? Yung ating adhere, yung ating pagsunod, yung ating pagbigay ng reverence o respect kung ano po yung pinaalam sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng psalmist na ang kanyang sarili ay hindi occupy doon sa mga things that are too great or things that are too marvelous. Kasi yung mga bagay na yan ay para kay Abba Yahuwah yan, mga kapatid. Okay po? So, this is an expression of what? Humility. This is an expression of confidence na talagang ang isang tao, ang kaniyang buong kumpiyansa, kung yan ay pinagkaloob ni Abba Yahuwah, then so be it, kay Abba Yahuwah lang talaga, mga kapatid. So, yun po, malinaw from this reference. Napakagandang reference itong Devarim 29, verse 29. Patuloy tayo dito sa verse 2. This person or this psalm has come and quieted his soul like a weaned child with its mother. Okay? Balikan po natin yung Taaliam na ating nabasa na kanina, mga kapatid. Let's go back there. So, ano po yung napansin natin dito? Sa verse 2, pinag-usapan po dito yung kanyang calmness. Okay? Ihinalintulad o ihalintulad, okay? Ng isang ano po? Ng isang anak. Have I not come and kept my being like a wind by its mother? My being is like one wind. Yung wind nito, mga kapatid, is W-E-A-N-E-D, wind. So, ano po ang ibig sabihin nito? Yung anak, kaya kayong may mga anak dito, o, di ba? Anong napansin niyo sa mga anak kapag bata pa sila? Bago sila nga sinilang. What do you observe sa mga bagong na sinilang ng mga bata? They're what? Saan ang kanilang Busog. kumpiyansa? O, di ba? Sa breast ng mother. O, di ba? Wala siyang concern kung saan siya kukuha ng pagkain kasi alam niya, kapag iiyak lang siya, alam niya na may pagkain ng lalapit sa kanya. Di ba ganun yun, mga kapatid? So, ganun din po yung sabi ng psalmist. Okay? Come and quieted
his soul like a weaned child with its mother. Ano yung weaned sa Tagalog? Kung sa Cebuano ito, lutas, di ba? Ah, like a weaned child with its mother. Tama ba? What's the Tagalog for weaned? Meron kayong Tagalog word for that, mga kapatid? Just a weaned child is content simply having his mother's presence. So the faithful worshiper is content with Abba Yahuwah's presence, even when there are many things he would like to explain. Okay? He would like Abba Yahuwah to explain. Okay? Inawat, Brother Dan. Inawat. Inawat. Awat. Aawat. Okay? Mm. So, Away siya sa ano. Awatin, aawat. mm, Parang i-away siya sa, i-away siya. Kasi kung sa Cebuano pa yan, lutas, di ba? opo, Kapag regarding lutas, breastfeeding, opo. opo, kapag lutas siya, kung sa Tagalog yan ay iawat. Mm. Ibig sabihin, yung kanyang dependence doon sa breastfeeding ng nanay, dumating na sa, Ihiwalay na siya, Brother Dan. dumating na doon sa level na dapat i-startly ihiwalay na siya. Opo. Okay, so yun po. But dito, kahit pa man dumaan ang bata doon, dahil alam niya, nanay niya ay nandyan, so ano yung kanyang level of confidence kahit na meron going through the process of winning herself, di ba? Kahit pa man alam niya na nasa process of winning na, iawat na siya o ihinto na yung breastfeeding na yan. Pero yung level of confidence ng bata, dahil, opo, lutas sa Bisaya o lutason, tomo, tama. Dahil ang kanyang level of confidence is for almost 2 years na ganun yung kanyang naramdaman na lagi ang nanay nandyan. O di ba? Very high pa rin yung kanyang level of confidence kahit na iawat na siya or kahit na kung sa Cebuano pa lutason na siya. Or in English, going through the process of winning. Weaning. Process of winning or separation. Okay? So, yung level of confidence, nandyan pa rin kasi alam niya, mama niya has been there for 1 or 2 years. Has been the supply, has been the comfort, who has been all the things that a child need, mga kapatid. So, in like manner, ito pala ay picture sa isang faithful worshiper, faithful believer, committed believer of Abba Yahuwah, na meron po siyang contentment with Abba Yahuwah's presence. Kahit paman, meron siyang naramdaman na parang unti-unti na parang may process of separation, mga kapatid, may process of winning, pero nandyan pa rin yung kanyang level of confidence. Okay? Even when there are many things that he would like Abba Yahuwah to explain to him. O, di ba mga kapatid? Mga magulang, hindi man ninyo ma-fully understand what went through the mind of the child when a child goes through the process of winning. Di man ninyo alam kung ano yung dumadaan sa mga isipan ng mga bata when they go through such winning or separation, mga kapatid. But, kay Abba Yahuwah, kasi hinantulad ng Psalmist yan eh, para kay Abba Yahuwah, okay, yung faithful and committed believer, yung kanyang level of confidence
mataas pa rin. Kasi alam natin na Abba Yahuwah is faithful. Okay? Katulad ngayon ng ating mga pinag-usapan. May digmaan. May seemingly marinig natin ng mga bali-balita na baka mag-extend pa ng medyo matagal-tagal. Okay? So, sa atin, nasaan yung ating level of confidence? Okay? Katulad ng sinabi ng psalmist, dito sa verse 2, mga kapatid, have I not come and kept my being silent? Okay? So, ibig sabihin na ibigay natin ang ating buong kumpiyansa, buong level of calmness, free from worry. Di ba mga kapatid? Sino sa atin ngayon ang hindi na worry? Okay? Sino sa atin ngayon ang hindi nabahala o hindi na natinag sa mga pangyayari at mga bali-balita? Sino? Mga kapatid. But dapat tayo bilang mga nakakilala kay Aba, dapat maging iba. Okay? Maging separate po. Maging as a being made apart people of Abba Yahuwah, dapat magkaroon tayo ng kaiibang special level of confidence, tiwala kay Abba Yahuwah. Okay po? So, yan po mga kapatid. Another point here is that, okay, ibigyan ko ito ng mga kapatid, ibigyan ko ito ng para bang analogy na sa kabuuan, Abba Yahuwah is in charge of the big picture, in charge of the greater story. Sa kabuuan, Abba Yahuwah is in charge or siya yung gumagawa ng greater story, greater plan, mga kapatid. But take note na of that greater plan, nasa baba tayo with our small story. A part of that greater plan ni Abba, nandoon yung ating small story. Is also part of that big story or huge story or greater plan ni Abba Yahuwah. So, ibig sabihin, kanya-kanya tayong journey, lakad, yun po yung ating small story. But take note, yung ating small story is also a picture of a greater story of Abba Yahuwah's plan, Abba Yahuwah's name, okay, and purpose. Nandoon po tayo napailalim, mga kapatid. Bakit po mahalaga yan? Balikan natin yung child and mother relationship. On the story is a mother, bakit po kailangan niyang iwin ang anak? Kailangan siyang ihiwalay doon sa being so much dependent. Bakit po, mga kapatid? To be independent. Tama. Para mag-level up siya, para mag-grow siya to become independent. So that's the bigger story. But dito sa smaller story, meron po tayong mga personal, subjective na mga struggles, mga kapatid. But take note na merong bigger story that we are part with, mga kapatid. So, what's the point? The point is, life is not about us. Do you hear me? Ang buhay is not about war in Middle East or it's not about abundance of where and here, mga kapatid. Life is not about that. But life is about Abba Yahuwah, who is in charge of making the greater story, the bigger picture,
wherein we are part of it, mga kapatid. So, yun po ang aking additional na mga pagpapaliwanag dito. As an explanation doon sa verse 2 na sinabi of a mother and a child relationship. So, it's a picture of Abba, like a mother and a child tayo, mga kapatid. Explain ko po yung the other side. Kung na-emphasize natin yung humility, mga kapatid, the other side of it is ipaliwanag natin, balikan natin yung verse 1. Kung alisin natin yung word na not, so ano mangyari? When the heart is lifted up. Di ba mga kapatid? When my heart is proud, kung sa Hallelujah Scripture. Kung alisin po natin yung word na not. When the heart is lifted up, okay? When nor my eyes has been haughty, okay? So heart is lifted up. That's pride and arrogance, mga kapatid. Okay? Ano po yung magiging concern dito, mga kapatid? Just like when my eyes are raised or when my eyes are lifted up, okay? Ano po yung mangyayari? When my eyes are lifted up too high, okay? Ano ibig sabihin nun? My eyes are become what? Haughty eyes. Okay? So, now, tingnan natin itong mga references na ibigay natin ng explanation. Kanina, humility kasi yung tinignan natin. Ngayon, when our heart is lifted up, when a person is proud and arrogant, mga kapatid, anong mangyayari? Meron tayong reference tayo, 2 Chronicles 32:26. I need the reader on this. And then Ezekiel o Yakasakal 28 verse 2. Okay, unahin po natin yung 2 Chronicles 32 verse 26. So ano mangyari when our heart is lifted up, when we are proud and arrogant? Anong mangyari, mga kapatid? 2 Chronicles, can somebody go there and read for us? 32 verse 26. Any volunteer? Feel free to unmute po. You are there. 32:26. Ako, Brother Dan. Opo, go ahead, sister. Okay, 2 Chronicles 32:26 po ba? Opo, 26. Then Hizkiyahu humbled himself for the pride of his heart, he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of Yahuwah did not come upon them in the days of Hizkiyahu. Okay. Hiskiyaho, no? Hizkiyahu, sorry po. Po, Hiskiyaho. Ano natin ito binasa noon? Hizkiyahu. Haskayaho. Parang ganito yung pagkabasa natin. Okay po. Mga kapatid, we're familiar with this story because sa nakaraan may mga reading tayo nito. So, look at that. Humbled himself when Haskayahu humbled himself for the pride of his heart. He and the inhabitants of Jerusalem, so the wrath of Yahuwah did not come upon them in the days of Haskayahu. So, dito malinaw na when the heart is lifted up, talagang magkaroon po ng consequence. Magkaroon po ng problema. But ang opposite niyan is when the heart humbled himself, mga kapatid, yun po, mas fair. Mas fair po yung
sangkatauhan na kung saan nandoon under sila sa leadership ng isang hari o isang leader. So, yung arrogance ng isang leader, magkakaroon po pala ng adverse effect doon sa tao under sa kanila, mga kapatid. So, yan ay very serious kasi bawat pamilya ay may mga leader po. Mga kapatid. Bawat pamilya ay may mga leader. So, dapat alam ng mga leader ito. Okay? At yung example na pinakita ni Haskayahu na nag-humble down siya, mga kapatid. Spare the entire nation sa possible na consequences. At ganoon din po sa bawat pamilya na we represent. Dapat meron din tayong ganoon na mga pag-uunawa, mga kapatid. Okay, so a heart that is proud, okay, hindi maganda yung maging resulta. But a heart that is humble, as demonstrated by Haskayahu, mga kapatid, then magkaroon po ng continuous baraka. What about sa Ezekiel 28 verse 2? Puntahan po natin yan, mga kapatid, quite similar. Ezekiel 28 verse 2. Kung ang 2 Chronicles ay about the heart, what about ang Ezekiel? Yakasakal 28. 28 verse 2, yes? Opo, Brad. Go ahead, sister. Son of man, say to the prince of Chor, thus said the Adon Yahuwah, because your heart is lifted up, and you say, I am all, I sit in the seat of Aluwayam, in the heart of the seas, whereas you are a man, and not all, though you make your heart as the heart of Aluwa. Oh. So, ito po ay isang prophetic. Salamat po, Sister Maripes, sa pagkabasa. But it speaks about the prince of Chur. Okay, Chur. Prince of Chur. What's another word for Chur? A leader of Chur is what country ito, mga kapatid? Thus said Adon Yehuwah, because your heart is lifted up, okay, and you say, I am Al. I sit in the seat of Alua, or Aluayam, in the heart of the seas, whereas you are a man, and not Al. Though you make your heart as the heart of Alua, or Aluayam. So mga kapatid, ano po ito? Isang hari, isang leader ng Chur. Ano ito? Syria? No, hindi ako nagkamali. Syria ba ito? Chur. So, hari ng Chur, Syria. Nagkaroon po siya ng, ano po? Arrogance. Karoon po siya ng boastfulness. Biro mo yan? Siya daw yung makapangyarihan na Aba. The Most High. Siya yung nagkaupo doon sa upuan ni Abba Yahuwah. In his heart. Oo, tao siya, ngunit ang kaniyang puso ay so much arrogance na na-entertain niya, mga kapatid, na siya na yung the Most High na nakaupo. So, this is not only true of political reality, mga kapatid, but this is a picture of who? Who was the one who claimed na siya yung mag-uupo o siya na yung maging Al? Di ba? Walang iba kundi si Hashatan. So this is a picture of Hashatan, mga kapatid.
Kaya lang ginamit dito ang isang political leader, mga kapatid, na kung saan si Abba Yahuwah ay hindi natuwa doon sa kaniyang declaration, mga kapatid. Okay, so that's it. In support to Second Chronicles, talagang hindi maganda ang papatutunguhan kapag ang puso ay lifted up in arrogance and in pride, mga kapatid. What about yung mata? When the eyes are raised too high. Okay, ano pong mangyayari? Psalm 18:27. Tingnan po natin, mga kapatid. Psalm 18:27, Proverbs 6:17, and Proverbs 21 verse 4. Okay? Can somebody go there? Talyam 18 verse 27. Then go to Proverbs 6:17 and Proverbs 21 verse 4. Sino pong mauna sa Talyam 17:27? Opo, Brad. Yes, go ahead, Sister Maripe. 17, Brad? 27, 18. Opo. Sorry, 18. 7, 18. Chapter 18, 27. Opo. Okay po. For you save the afflicted people, but bring down those whose eyes are haughty. Oh. Those that are afflicted people, maliligtas sila. But those whose eyes are haughty, anong mangyayari, mga kapatid? Abba Yahuwah will bring them down. Okay. With the issue going on, war doon sa West Asia, mga kapatid. Either sa saang banda kayo makikinig, mga kapatid, sa mga balita. What? There is a show of kahit saang side, wherever side you hear. Ano yung makikita natin, mga kapatid? Anong mga mapapansin natin? Heart is lifted up. Eyes are what? Too high. And eyes are too haughty. Napapansin ba ninyo, mga kapatid? Bawat panig, may ganun na mga pananaw. Walang mag-give in, walang magbigay, walang anong tawag? Walang magbigay patawad o whatever. Kasi puro high ang mga puso at ang mga mata ay talagang very what do you see about their eyes? Okay? Always nakatingin doon sa yung kanilang mga dreams. Alam natin, mga kapatid, na both parties may mga dream yan sila. Okay? Ano yung kanilang mga dream? To what? To control. Okay? To control something. Too high. Okay? Ang kanilang mga mata, mga kapatid. Eyes are raised too high. Okay? They are haughty eyes. Move on tayo sa Proverbs 6:17. Take note, doon sinabi ng psalmist, Abba Yahuwah will put down, okay? Put down those whose eyes are lifted up. What about sa Proverbs 6:17, mga kapatid? Let's proceed there. Proverbs 6:17 and then 21 verse 4. Can somebody go and read? Anyone? Opo, Brad. Opo. Go ahead, Sister Marife. Proverbs, yes. Go ahead. Proverbs 6:17, a proud look,
a lying tongue, and hands shedding innocent blood. Oh, grabe ah. Proud look, a lying tongue, and hands shedding innocent blood. Okay? Kung tingnan mo yung verse 16, these 6 Yahuwah hates, and 7 are an abomination to him. So, ano yung 6 na ayaw ni Abba Yahuwah hates? Verse 17, a proud look, that's 1. A lying tongue, that's 2. Hands shedding blood, that's 3. Verse 18, a heart devising wicked scheme. Then, next, feet quick to run to evil. Then another, false witness, breathing out lies. And one who causes strife among brothers. Wow, mga kapatid, ito yung mga 6 things Abba Yahuwah hates. At kasali dito sa mga bagay na hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah is what? Proud look, okay? And a lying tongue. Okay? What about sa 21 verse 4? Salamat, sister, sa pagkabasa. Someone else who would like to read? Okay, go ahead po, sister. Okay, Proverbs 21 verse 4, a haughty look, a proud heart, the lamp of the wicked are seen. Oh, see? Haughty look, proud heart, the lamp of the wicked are seen. So, ibig sabihin, itong mga bagay na yan, haughty look, eyes are raised too high, okay, yun po ay hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah. Okay? Moving on sa last na verse, mga kapatid. O Yazral. Ano po, balik tayo doon sa Taaliam 131 verse 3. Last po. Okay, so bago yan, so ibig sabihin, yung kanina, yung first part kanina, we explain yung calmness, quiet soul. We explain yung humility. We explain yung level of confidence doon kay Abba Yahuwah. Calm ang kanyang kaluluwa, kept silent before Abba Yahuwah is an expression of humility, mga kapatid. But dito sa explaining the other side is the heart and the eyes that are arrogant, mga kapatid. So nakita niyo yung emphasis doon sa kabila at ngayon dito naman yung opposite. Makikita natin na may pagpipilian ang tao. Would you like to choose being calm, being silent, being humble before Abba Yahuwah, mga kapatid? Dahil bahagi tayo doon sa overall plan, big story, and ang atin is just a small part of it. So we have to be calm. We have to keep our soul silent, keep our being silent, and we have to humble ourselves. Or do we portray the opposite side? Pipiliin natin yung magiging proud, magiging arrogant, yung puso at ang mga mata natin. Then, may ano po, may destruction, may punishment. Hindi kinalulugdan o hindi pleasing in the sight of Abba Yahuwah. Therefore, punishment, consequences is awaiting for us. So, yan po ang summary dyan. Then, sa verse 3, O Yazral, wait for Yahuwah, now and forevermore. So, maganda po yung, kung yun po ang yun po yung possible option. One is being calm, quiet, and humble dahil bahagi tayo sa bigger picture, or being haughty, proud, and arrogance, mga kapatid, but may mga punishment and consequences. So ano po yung seemingly conclusion
ng psalmist. Verse 3, O Yasaral, wait for Yahuwah, now and forevermore. Napansin ninyo na started with personal journey but ended with what? Corporate, as buong sangkatauhan. So nakita niyo mga kapatid, what Abba is telling us here? While it is true, meron tayong kanya-kanyang mga journey, meron tayong mga kanya-kanyang mga struggles, but huwag mong kalimutan, bahagi tayo sa bigger picture na ano po tayo. Tayo po ay Yasaral. Tayo po ay sangkatauhan ni Aba Yahuwah na dapat nagpapakita ng ano po, level of trust and confidence kay Aba Yahuwah, mga kapatid. So, I hope na with that, bakit po yun ang magandang ending? Because kung ang ating disposition is trust and contentment kay Aba Yahuwah, then yung hope, okay? Hope, yung ating pag-asa ay laging na kay Aba Yahuwah at all times. So, what a timely message for us sa ating journey, lalo na sa panahon ng crisis o crisis, mga kapatid. What a timely message for us. Di din alam ilang buwan ito. We don't know how long will this war take place. But Aba Yahuwah ay nangungusap sa atin ngayong gabi. I'd like to pause here and what is this message to you? What is Aba Yahuwah telling you or talking to you, mga kapatid? Yada Yahuwah, I'm coming back to you. Back to you, mga kapatid. Anyone would like to share something? Reaction po. Yes, Brother Felix? Yes, Brad. Ang gusto ko lang pong balikan yung six things Yahuwah hates. Ano po? Oh, okay po. Proverbs yun. Okay, go ahead po, Brad. 6:16, kapatid. Hmm. At nababanggit rin natin yung present na sitwasyon ng buong mundo. Oo. At alam po natin yan. Kung may checklist lang po, may checklist lang regarding yung nagkiklaim na sila ang chosen people, pasok sila din sa six things Yahuwah hates. Opo. So nagpapatunay lang na hindi po sila yung totoong chosen. Kasi ginagawa po nila ito sa harap ng mga tao. Tulad ng sila po ay ang kiniklaim nila, kawawa na sila ngayon, ganyan. Pero sa totoo lang po, mas kinawawa nila yung mga kapitbahay nila. Lalo na sa Gaza. Tama. Alam niyo po, ang ginawa nila sa Gaza, in-stop yung provision ng pagkain. Oh. Ang dami nagpapalimos doon, nagmamakaawa na sila di ba militarily talagang meron ng kakayanan. Oh. Pinapa-stop po nila yon. Tapos ang isa pang ginawa nila, may source ng tubig po. Tubig. Para narinig ko yun. Source ng tubig. Opo. Nilason po. Ay. Ganun po ito ba yung chosen na nation? Kung titingnan natin. Di po ba? So, doon pa lang po makikita natin na tama po ang Revelation 2:9 tsaka 3:9. Sinasabi doon na they are the synagogue of Satan. Na Satan, opo. Yun po ang description ng Revelation. So, ito po talaga pong sabi nga kung may checklist
Oh, tutugma po sa kanila pasok po. na pasok. Opo. Opo. Tapos doon naman po sa verse 1, talaga pong ah, may sikreto na dapat na hindi na ano po na kulang ang kakayanan natin para malaman po. May sikreto Mm, talaga ang ating Ama na tama. limited lang po talaga ang kakayanan natin. Oh. Hanggang doon lang po ang ano natin ang Amang nakakaalam ng lahat. Mm. Tayo ba nangangamba? Alam niya na yan eh. Alam Mm. niya na yan na may mangyayari yan. Pero tayo nangangamba sa nangyayari. Pero alam ng Ama yan. Mm. Siya ang in control ng lahat-lahat. Tama. Siyang in control. So, yun po, yung patuloy tayong mag-hope sa Kanya. Yung nga Mm. sinasabi ng verse 3. Hope. Wag mawala yung hope. Wag natin tanggalin po yung hope sa ating puso. Diba po? Ayan. Limited lang po talaga ang ano natin. Mm. Katulad po niyan, di po ba may mga nagtatanong kapag nag-share tayo ng bakit ganun? Bakit niya iaalaw na alam niya naman na kunyari may dilubyo? Bakit niya iaalaw yung mga bagyo na ganyan, mamamatay mga tao? Makapangyarihan siya. Ang Mm. ganyan. Dapat ano pa lang pinigilan niya na yung mga ganun po bang mga pag-iisip ng tao. Limited nga yung kakayanan ng tao. Tama. Hindi din alam ko na kung ano man purpose ng ating Ama. Siya yung creator eh. Mm. Yun lang po yung aking Wow. Yada. Yada yo. Napaka gandang paliwanag at dagdag mga kapatid dito sa ating napag-usapan. Checklist no na-highlight ni Brad nasa Masaliam yun mga kapatid no. Masaliam o Proverbs 6:16 mga kapatid no. 16 to verse 19 mga kapatid. At doon sa kanyang paliwanag kung sino ba talaga yung totoong Yasaral as they claim mga kapatid. So, ah maging warning din ito sa atin mga kapatid ha kasi ah may tendency na tayo na nakakilala sa kanyang pangalan, may tendency na ano po, magiging arrogant tayo doon sa ako nakakilala sa pangalan, ikaw wala. Parang ganun ba? So, this is also a warning to all of us, mga kapatid, to keep us humble, keep ourselves humble and appreciative and hoping always on Abba Yahuwah, mga kapatid. Kasi Abba Yahuwah lang nakakaalam sa lahat. As you were explaining, Brad, comes into my mind yung nasa Yesaya, chapter 56 ba yun? Na Abba Yahuwah said, my ways are higher than your ways and your thoughts higher than my thoughts, sabi ni Abba. No? So, ganun ka limited yung ating pag-unawa. Kaya, keep humble tayo mga kapatid. Yada Yahuwah sa wonderful explanation na yan. Okay, there is a great silence po. Anyone else would like to share? Meron pa po ba kayong idagdag na mga paliwanag? What is Abba Yahuwah talking to you, mga kapatid? Additional doon sa nabahagi ni Brother Felix. Anyone? Paki-unmute lang po if you have something to add. Brother Casadio or sino po? Sister Carashal, Sister Aliana, Sister Pamela, Brother Demetrio. Meron po kayong idagdag, Brad? Sister Azara,
You wanna add something? Kahit sino po, if you have something to add. Okay? Meron bang nais na mag-break ng silence? The Rook Hakadus is talking to us. Brother Dan, Opo, Sister Sara Bachao. ano, ano lang po, Brother Dan, parang ang dito po sa Psalms, ang ginamit po nila ay parang present perfect tense po. Hmm. Kaysa pag sinabi niyo po na, kasi my has not been proud is better, like deeper, my humility daw pag sasabihin, my heart has not been proud. Pag ginamitan mo yung present perfect tense, has not been proud, kaysa saying, I'm not proud. Dahil Hmm. pag I'm not proud, parang sarcastic ka nga, you're always not proud. But pag sinabing mong, my heart has not been proud, parang may humility, may deeper thoughts na hindi ikaw ang gumawa dahil kay Yahuwah. Hmm. Nakakatuwa po talaga ang scripture, no, Brother Dan, kasi Opo. lahat po ng mga subjects ay andito. Ang explanation po dito parang, kung ganito ang pagka-explain, parang ikaw din nagbasa, you will feel the humility and the humbleness. So Hmm. it depends sa language kung sasabihin mo ako nito, or parang kito kasi parang yun ay kagawa ni Yahuwah kaya ka ganun. Hindi mo Hmm. sinabing I'm not proud kasi pag ikaw lang ang gumawa ay hindi ho yun. Kasi napakaganda po ng literature dito po sa books ng Psalms, mga ganitong pagka-express Hmm. para maintindihan po ng tao natin paano basahin. At po ako'y namamangha po sa literature, sa mga ganitong mga sentence structure or construction po, na iba po yung makuha mo yung deeper meaning. At Hmm. saka ito, Brother Dan po, nakita ko po dito sa dito po sa, 'di ba nasabi dito na yung bang, neither have I concerned myself with great matters. Yung Hmm. bang, hindi siya naglong ng mga things na mga malaking bagay. Tama. Dahil ang tao kasi pag naglong na gano'n, hindi kalma ang espiritu, Brother Dan, eh. Hmm. Halimbawa, gusto mong makamit yun, ay hindi everyday ka busy, hindi ka focus sa iyong isip, palaging gusto mong makuha yun by force. Kaya Oh. wala kang calmness in spirit, di ba ba? Hmm. Tama. Pag yun, kaya sinabi niya na, neither have I concerned myself with great matters, not with those too wondrous for me. And dito po ang sagot. Kaya calm siya, and then being silent, kasi po nasa ano po, 'di ba, Philippians 4 4:6-7, na do not be anxious about anything. Hmm. Ang sagot nito, and the peace of Yahuwah, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in Yahushua. So that means Hmm. talaga, we need calmness, hindi sa ating sarili, calmness, and still. Kasi Yahuwah si still, Yahushua si still. Kaya yun po, no, parang makamit natin yung calmness in spirit pag hindi tayo anxious in anything, kayong sinabi na, neither have I concerned myself with great matters. Parang ganun po. At isa din pala yun, magiging humble tayo if we will not long for great things. Hmm. Kasi yun na nga po, if we long for great things, mapapanik tayo palagi, mafo-focus tayo sa ganung bagay na makuha natin yun, hindi tayo calm, there is no stillness in our minds, there is no calmness in spirit, puro tayo nagmamadali para makuha ang bagay na yun. Ilang po, Brother Dan? Wow. Amazing. Yung
present perfect tense, mga kapatid, na na-highlight ni Sister Asara is that the subject is acted upon. Tama ba yun, sister, no? Is po, is po. Being acted upon. Mm-mm. So, subject is not the doer, but someone else Action is po. acting in behalf of the subject. Yun po yung ang ibig sabihin ng present perfect tense in the English grammar, mga kapatid. So, ibig sabihin, na-highlight ni Sister Asara na yung pagiging humble ng psalmist, ng totoong yasaral, is not really coming from our own human strength and effort, but yun din po talaga ay tulong at galaw at kilos ni Aba who is at work in us. So, ibig sabihin, on our own, hindi tayo talaga maka-genuinely humble. But dahil sa tulong at galaw kilos ni Aba Yaoah na nangungusap sa atin, kaya maaring mangyari sa atin yun, mga kapatid. So, wow, amazing po. At iyong maganda yung paliwanag mo dito sa totoong calmness, which is also connected doon sa Philippians 4, no? Napakagandang connection yun, mga kapatid. There is a beautiful connection there. And I'd like to highlight na verse 4, chapter Philippians 4, verse 6, worry for naught, but in all by prayer and petition. So, ibig sabihin, yung taong may calmness, quiet ang kanyang being, is the person na marunong siyang manalangin, mga kapatid. Wala siyang moment of worries, but instead, yung kanyang prayer, ang kanyang palal, ang panalangin ay nandiyan lagi. So, yun po ay mga palatandaan or signs na ang tao ay talagang totoong calm, totoong panatag ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. Kasi nakatutok siya kay Aba Yaoah. So, Yada Yaoah po sa napakagandang explanation. Even more deeper way of understanding what Aba Yaoah is telling us. Yada Yaoah, mga kapatid. Meron pa bang isa na mag-share bago tayo magtapos? Brother Demetrio, you wanna share something? Or anyone na nais pa mag-share, magbahagi? Okay. Oh yes, Brother Demetrio, you wanna share something? Go ahead po. Totoo naman talaga, ang tao may limitation Hmm. sa panahon. Sa lahat ng panahon, ang tao ay may limitation. Hmm. Hindi talaga pwede na lahat-lahat na lang sa atin. Kasi yun doon sa Revelation, may doon natin makita na talaga ang tao ay control na talaga ni Aba Yahuwah. Hmm. Kasi yung may words doon na sinabi ni Yahuwah kay Juan na huwag mong isulat yun kasi si Yahuwah lang ang nakakaalam. Hmm. So doon natin malalaman na talagang mayroon mga salita o mayroon mga plans si Aba Yahuwah na hindi pwede malaman ng tao. Oh. At siya lang ang nakakaalam at siya lang ang pwedeng gumawa. Hmm. At sa akin namang pag-intindi, noon pa man hanggang ngayon, kung ano ang nakasulat sa scripture, yun lang ang para sa tao. Kasi yung para sa kay Aba Yahuwah, hindi na yung nakasulat doon.
Kasi siya lang ang nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa part naman natin ngayon na bilang mga tao, ay talagang hindi tayo makademand kay Aba Yahuwah. Oh. Kasi tao lang tayo eh. Si Aba Yahuwah ang nakakaalam sa buhay natin. At ang karapat dapat talaga na ah, magawa natin sa habang nandito pa tayo ay katulad ng binigyan man tayo talaga ni Aba Yahuwah ng katuruan para sa hindi tayo maghingi sa Kanya. Yun. Pero alamin natin kung yung ating hinihingi sa Kanya ay matuwa ba si Aba Yahuwah. Oh, that's good. So, katulad ni Hari Solomon, si talagang yung pag sabi ni Yahuwah, hihingi ka sa akin, ibibigay ko kahit ano. So, totoo naman, naghingi siya. Pero ang hiningi niya, yung hindi yung hindi pera, hindi yung ano dyan sa mundo. Ang hiningi niya talaga is yung lang karunungan at kaalaman kung paano niya gampanan yung bilang leader ng isang malaking tauhan. So, at yun talaga ay freedom na binigay ni Yahuwah sa kanya at natuwa naman talaga si Aba Yahuwah kasi yun ang nagustuhan ni Aba Yahuwah sa prayer na ginawa ni Hari Solomon. So talaga sa atin ngayon hindi talaga pwede na tayo na ay demand kay Aba Yahuwah. Lalo na ngayon, mayroon sakuna, mayroon gera. Tayo, hindi tayo gusto ng gera. Hindi tayo gusto ng gulo. Pero yun ang gusto ni Aba Yahuwah upang matupad yung kanyang plan sa buhay natin. Wala tayong magagawa. Kasi nandyan pa rin ang gera. So, ang masabi ko lang talaga, nang tama talaga na prayer natin sa mundong ito ay Aba Yahuwah, ikaw na talaga ang nakakaalam. Ang iyong kagustuhan ang dapat namin sundin. Tama. Kasi kontrolado ni Aba Yahuwah ang mundo. Kaya niyang kontrolihin ang lahat. Ang magawa lang natin ngayon, mahingi lang tayo. Aba, kung kagustuhan mo na ito, ay talagang tuwang-tuwa kami. Pero kung hindi mo kagustuhan, tanggap namin. So, para hindi tayo arrogant ba sa harapan ni Aba Yahuwah. Tama. Na pa tayong ang gusto natin ang mangyari. Sa tingin ko, hindi yun maganda na gawin natin. Kasi inunahan natin si Aba Yahuwah ng gusto natin. Kasi talagang kasalungat man talaga, yung gusto natin, hindi talaga gusto ni Aba Yahuwah yun. Kasi ang gusto natin is peace. Pero si Aba Yahuwah hindi. Mamaya na yung peace, dadaan muna tayo ng gulo. Kasi walang gulo, walang peace. Mauna talaga ang gulo. Bago yung peace, kung mayroon mang peace, sa gitna ng gulo, yun lang talaga yung mga taong na naghihingi sa kanya ng peace habang nanggugulo ang mundo. So,
Yun lang talaga ang madagdag ko sa Right. nakagandang pinag-aralan natin na ibinigay ni Aba Yahuwah sa atin ngayon upang mahanda ang puso't isipan natin na hindi tayo ma-worry sa lahat ng nangyayari. Gutom, mahal na ang lahat ng bilihin, Opo. paano na tayo? Kasi nakasulat na yun doon sa scripture na lalo na yung mga batang maliliit, yung mga buntis. Talagang mangyayari talaga yung nakasulat. Pero mayroon hindi nakasulat na siya ba lang ang nakakaalam. At yun ay hindi natin pwedeng pangunahan si Aba Yahuwah. At siya lang talaga. Ang masabi lang natin sa panahon natin ngayon, kung ito man ang paraan na tayo ay mamamatay sa gutom, mamamatay sa gira, so kaya ba Yahuwah na yun na paraan? Hindi na yun atin. Tama. Yun ang masabi ko. Yada. Yada Yahuwah, mga kapatid. Mayroong reference dito sa Yaokanan 21, mga kapatid, verse 25. Yaokanan, John 21, verse 25. Now there is much else that Yahushua did. If every one of them were written down, I think the world itself would not contain the written books. Okay? So tama yung sinabi ni Brother Demetrio na may mga bagay na hindi inalaw ni Aba na masulat. Okay? But kung ano yung nakasulat, yun ay binigay, inalaw ni Aba upang maisatuparan, upang maisabuhay natin, mga kapatid. Okay po, napakagandang mga additional na sharing mula dito sa napahayag ni Brother Demetrio, mga kapatid. Okay po, kung wala na, no one else would share, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republis, maraming mga bagay dito na precious na mga katuruan na binigay ni Aba, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Nawa kayong mga manunood sa Republis, continue to open your eyes, open your heart, and if you hear the Ruach HaKodesh speaking to you, do not harden your heart, mga kapatid. Yada Yahuwah sa mga wonderful lessons na kanyang ipinagkaloob sa atin as we have heard it, mga kapatid. Okay po. All esteem and praises kay Aba Yahuwah, mga kapatid, Basham Yahushua. Yada Yahuwah.